inyo, gusto ko po ay maging chemical engineer. Gusto ko po talaga yun dahil sa akin, yun ang tama. Yun ang gusto ko. Feeling ko magaling ako sa chemistry, dapat chemical engineer ako. Pero, dahil po, itong kapatid ko, sabi niya ang engineering ay para sa lalaki. Noon pong panahon yun, that was more than almost 30 years ago. Sabi niya, yun ba lalaki, wag nang yun. Tapos pinakailaman po ang decision ko at ginawa akong accounting. Alam ko naman na nung ako in fourth year high school, hindi nga ako makabalance ng trial balance. Bakit ako pupunta doon? Alam ko hindi ako mag-excel. Pero, ang sabi, ayun daw ang tama. Amen. Yun daw ang tama. Bilang mabuting anak at kapatid, ako po ay nag-submit sa inaakala kong tama. Ang para sa akin, ang tama ay chemical engineering. Sa totoo lang, kung pinanindigan ko po ayon, yung inaakala kong tama ay posibleng mali pala. Dahil kung ako po ay nagpatuloy sa gusto ko, na chemical engineering, malamang hindi ko nakilala si Daddy. Diba? Malamang hindi ito ang buhay na meron ako ngayon. Hindi ako nag-abroad. Hindi ito ang pamilya, hindi ko kayo malamang nakilala dahil malamang hindi ako tatayo dito dahil di naman pastor ang asawa ko. Diba? So, yung mga desisyon natin na inaakala nating tama sa pagkakataong yun, as you move on in your life, maaaring mali pala. Dahil, hindi natin hawak ang future natin. Amen? Si Lord lang po nakakaalam ng future natin. Amen ba? Okay. Meron po akong kasama sa Qatar. Ito po ay bago kami umalis, ito po ay on the verge of paghihiwalay. Sabi niya po, nung bata daw siya, meron siyang boyfriend na kapitbahay niya. Ito pong kapitbahay niya, ito pilit silang pinaghihiwalay ng kanilang mga magulang. Sabi niya, para sa akin, ito ang tama. You and me against the world. Naglulupagi daw po siya sa kalsada para lamang talagang ipaglaban yung taong yon. Amen. Sabi niya nga, alam niyo kung bakit naghihiwalay? Kasi third cousin naman. Diba? Ayun po. Akala niya doon, siya ay pinagkaitan na ng pagmamahal. Dahil pinili silang pinaghiwalay doon sa isang desisyon na inaakala niyang tama. Pero, true enough, mabuti ang Panginoon, nakarating siya sa Qatar, nagkaroon siya ng bagong buhay, nakilala niya ang tamang tao, and only then she realized na salamat, Lord. Salamat dahil may mga magulang na totoong nagmamahal sa amin, nasa tama na ako ngayon. Ngayon, naiisip niyo na ba yung kwento ninyo? Yung own stories ninyo? Yung bang bagay na inakala niyong tama, ay tama na nga ngayon. Or mali pa din. Okay. Ang ating mo pag-uusapan today is entitled, When What Seems Right Isn't Right. Diba? Pang K-drama yung title natin. When what seems right isn't right. Yung inaakala mong tama ay mali pala. Okay. Ang ating pong story, yan. Bago po ako magpatuloy, alas 7. Okay. How do you assess that what you are doing is right? Paano mo ba ina-assess na yung ginagawa mo ay tama? Uminig kayo. Una, sa sekular na mundo, para daw ma-determine natin na tama ang isang bagay, una, dapat pasok sa cultural norms. Halimbawa po, nung nasa Qatar kami, nung nasa Qatar po kami, pagka mga kasama mo yung Indian, pag mabaho, di ba ayaw natin nun? Sa norms natin, ang mabaho, mali yun, kasi hindi naliligo. Pero sa norms nila, pagbaho, pag macho. So, mas ma-okay yun sa kanila. So, paglakas ng amoy, paglakas ng dating. So, yun ang right sa kanila. Okay, di ba? Doon, pagbalot, pag sobrang balot ka, mas konserbatibo ka. Pagdating mo naman sa Europe, pag hubad, yun ang mas maganda. So, nagagets na? Ang norms, ang cultural norms, nag-iiba siya. Ang right, base sa norms, nag-iiba-iba, depende sa kung nasaan ka at kung ano yung pinaniniwalaan. Pangalawa, principle. Si Daddy po, ang prinsipyo niya ay,
kapag nangako ka, ano man ang mangyari, tutupadin mo. So, wag mo daw sinasayang ang laway mo. When you spit it out, do not take it back. So, sa atin po, pag sinabi mo na, huy, atan ka, okay, sige, dadating ako. Pero wala naman sa isip mo na atan ka talaga. Okay lang sa'yo yun, right sa'yo yun, kasi yun yung prinsipyo mo. Pero kay daddy po, yun ay big no. Tumanggi ka kung hindi ka a-attend, umuo ka kung a-attend ka. At kapag umuo ka, kahit harangan ka ng sibat, dadating ka. Principle. Reasons. Parang din lang yun. Hindi ko na-explain. Okay. Scientific evidence. Jesus name. Okay, scientific evidence. Meron po mga bagay, sabi nga, yan, may medical technologies na nakapasa. Ayon sa PAMET, yan, Philippine Association of Medical Technologies, ang ano daw po, ang maghugas ng kamay with safeguard kills 99% of germs. So, kahit na ikaw ay tumakot ng napakaruming mud, alam mo na kapag naghugas ka ng kamay gamit ang safeguard, ikaw ay malinis. That is right. Scientific evidence. Pangatlo, ay pang-apat, it conforms to certain rule. Sa Batangas, ang gumamit ng plastic ay bawal. So, tama na wag tayong gumamit ng plastic. So, mamaya po, wala tayong plastic spoon. Tayo po wooden spoon. Dahil nasa Batangas tayo, Batangas City. Pero doon sa San Nicolas, pwede ang plastic. Kaya, mali ang practice natin. Bakit hindi nagamit ng plastic? Eh, pwede naman. Pero dito, mali ang gumamit ng plastic. So, it conforms to certain rule. If it does conform to certain rule, dapat ibig sabihin, tama yan. Sabi ng sekular naman to, huli. If it's parang ano sa human rights. Ayan. So, alam natin na si ating Pangulong Digong ay nakakulong ngayon sa Hague. Ayan. Sa dahil ng violation of human rights. So, para sa ibang tao na mas bukas ang isip, ang dami namang pinatay ng adik, dapat lamang talaga silang patayin. Tama yun sa kanila. Pero sa mga matataas ang moral at human rights advocates, mali yun kahit saang anggulo sipatin at daanin. Nagagets nyo na? Okay, very good. Sa sekular na mundo yun. Ngayon naman sa spiritual. Sa spiritual, para ma-assess mo na ang isang bagay ay tama, una, if it brings you peace. Kapag meron kang kapayapaan sa puso. Halimbawa, nag-decide ka ng isang bagay at naramdaman mo yung decision mo, payapa ang puso mo. Kagaya si Nananj. Ipinadala nila si David sa Pilipinas bago mag 3 years old. Mahirap po yun sa isang ina. Mahirap po yun sa isang magulang na yung anak mo, before 3 years old, ipapadala mo sa Pilipinas alone. Mahirap yun. Pero, when they prayed, and the Lord give them peace, para sa kanila, tamang decision yon. So, in the spiritual realm, nadidetermine natin na tama ang decision mo when it gives you peace. Pangalawa, when it follows the commandments. Siyempre, alam naman natin ang 10 utos ng Diyos, ano? Kapag alam mo na wala ka namang violate any of those 10 utos ng Diyos, ibig sabihin, tama ang decision mo. Pangatlo, when it conforms to His will. Kapag alam mo na ang ginawa mo ay pasok sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, tama ang decision mo. Ngayon, tatanungin sa akin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Alam niyo ba ang kalooban ng Diyos? Hindi niyo alam ang tama. Hindi niyo alam ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, sino ba talaga ang makakaarok ng kalooban ng Diyos? Sabi nga, no one can fathom the will of the Lord. Wala daw sino man ang makakaarok ng kalooban ng Diyos. Pero, depende sa lapit ng relationship mo sa Panginoon, i-reveal ng Lord sa puso mo na kung ang ginagawa mo ay tama, kung ang ginagawa mo ay it conforms and it is under the coverage of His will. Sabi nga, the safest place in all the earth
is to be in the center of God's will. Wala ka ng pinaka-protektado pa at safe na lugar at peaceful na lugar sa buong mundo, in all the earth, rather than to be in the center of God's will. Kapag nasa loob ka ng kalooban ng Lord, you will experience peace. Amen? At ang lahat ng ito po, yung tatlong binanggit ko sa inyo, it will be summed up with this. When it conforms to His truth. Ano pa po ang truth? Ang truth po ng Lord ay nasaan? Nasa word niya. Ang word ng Lord ay nasaan? Nasa Bible. Ang Bible ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Kaya kapag ka ang iyong ginidesisyonan, alam mo, it conforms to the truth of the word of the Lord. Ibig sabihin, tama ang decision mo. Amen ba? Kasi kapag it conforms to His truth, definitely it will give you peace. Kapag ka meron kang word ng Lord na pinanghahawakan, may peace. Kapag ka may word ka ng Lord na pinanghahawakan, definitely wala kang mababiolate na 10 utos ng Diyos. At kapag may word ka ng Lord na pinanghahawakan, definitely nasa coverage ka ng will ng Panginoon. Kaya isa lang po ang ating i-consider lagi sa ating pagdedesisyon para ang maging desisyon natin ay tama. It should conform to His truth. Okay? So, yun pa lang po. Okay ba? Natuto na ba kayo? Yes! Good job. Wait. So, paano ka ba di-disable ng ano? Okay, yan. Ang ating pong kwentong pag-uusapan today, sabi ko nga sa inyo, dito po tayo naghihimay at nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay want your undivided attention. Kasi po ang istoryang ito ay pwedeng, kung hindi nyo pakikinggan ng maayos, ay baka ma-misinterpret natin. Okay? Sige po, tayo po yung magbabasa ng konti. Ang kwentong ating pag-aaralan is magaling sa 1 Chronicles chapter 13, verse 1 to 14. Ito po ay may parallel verse sa 2 Samuel chapter 6, verse 1 to 12 yata. Okay, sabi dito, David conferred with each of his officers, the commanders of thousands and commanders of hundreds. He then said to the whole assembly of Israel, if it seems good to you, and if it is the will of the Lord our God, let us send word far and wide to the rest of our people throughout the territories of the Israel. Magbabackstory lang po ako. Sino nakakilala kay David? Amen. Si David po ay king. Ayan. So bago po naging king si David, siya ay shepherd. Okay. Si David po ay shepherd boy nung una siyang i-anoint ni Samuel. So, in-anoint po siya nung siya ay between the age of 12 to 15 years old. Nung buong time na yon, after some time, hindi naman po agad siya naging hari. So, it took him another 15 years, nung 30 years old na siya, at saka siya naging hari ng Judah. Okay, Southern Kingdom. Nung maging hari po siya ng Judah, siya po ay, it took a while kasi po, yung dating hari ng Judah ay si King Saul. Si King Saul po ay galit na galit sa kanya. Tinutugis siya, pinahihirapan siya, talaga pong siya ay tumatakbo sa loob ng 15 years na naghihintay siya ng kalooban ng Lord para siya maging hari. So ngayon po, after ng 15 years na hari na siya ng Judah, another 7 years, naging hari na siya ng all Israel. At nangyari po ito nung 37 years old si David. Okay? So 37 years old, naging hari na si David ng buong Israel. At nung hari na si David ng buong Israel, ang una niyang ginol ay ibalik ang Ark of the Covenant sa mga Israelita. Ano po ang Ark of the Covenant? Hindi nyo alam. Okay, wait. Hindi nyo alam, wait lang. Okay. Ang Ark of the Covenant po, mamaya papakita ko sa inyo yung picture. Pero, kaunting overview. Ang Ark of the Covenant po, ito po yung isang parang treasure chest. Kung sino po nakakalam ng baul. Nakakita kayong baul?
Okay, ito po isang parang baul na may sukat na ipapakita ko mamaya. Tapos dun po sa baul na yon, ito po ay nandoon sa isang tent of meeting o kay tabernacle noong panahon ng mga Israelita. Noong pong time na yon, doon sa treasure chest na yon or Ark of the Covenant, doon po nagpapakita at nangungusap ang Panginoon. So ang presence po ng Lord ay nararamdaman ng mga Israelita or ng mga priests doon sa Ark of the Covenant. So, napakahalaga po ng Ark of the Covenant. Naintindihan? Okay. Sabi po dito, nung si David po ay naging hari ng Israel, ang una niyang ginol at ang una niyang flagship program is to return the Ark of the Covenant sa mga Israelita. Ang Ark of the Covenant po ay nawala sa kanila. Dahil po dati noon, kapag nakikipaglaban ang mga Israelita, lagi silang natatalo. So, sabi nila, dahil gawin nating charm itong Ark of the Covenant, dinala nila sa gera. Sa labanan sa mga Philistines, dinala nila ang Ark of the Covenant. Sure enough, natalo sila. Nung matalo sila, ninakaw ng mga Pilisteo ang Ark of the Covenant. Dahil sabi nila, ito yung presence of God, ito yung Diyos nila. So, kinuha nila yung Ark of the Covenant. Nung makuha nila yung Ark of the Covenant, sabi ng mga Pilisteo, ito ang trophy natin. Pero dahil ang mga Philistines naman ay hindi kilala ang Lord, ang biyayang dapat meron ng Ark of the Covenant ay naging sumpa sa kanila. So sila po ay nagka-bukol-bukol, nagka-hemorrhoids, nagka-almoranas, kung ano-ano pong boils at kung ano-ano mga plagues ang tumubo sa kanila. At sinabi ng mga Philistines, ayoko na dyan. Ayoko na dito sa Ark of the Covenant na yan, ibalik na natin. So, nung ibinalik po nila yung Ark of the Covenant ay napapunta sa bahay ni Abinadab. Hindi niyo po ako maintindihan, pero as you go on, maintindihan niyo ako. Ayan, binalik nila sa bahay ni Abinadab. Si Abinadab po ay Israelite na. So, nasa kanya na po ang Ark of the Covenant for 20 years. Nakalimutan na po yun nung reign ni King Saul. Nung paghahari po ni King Saul, nakalimutan na nila na yung Ark of the Covenant ay nandoon. So, nakalimutan ang presensya ng Panginoon. Ayon. Pero nung si David ay naging hari na, agad niyang naisip, ibabalik natin ang presensya ng Diyos. Okay? So, dito na tayo. Ayan, sabi niya, when it seems good to you, and if it's the will of the Lord our God, let us send word far and wide and the rest of the people throughout the territories of Israel, and also the priests and Levites who are with them in their towns and pasture lands. Lahat ay sabihan, lahat ay kalapin, lahat dapat alam na ang goal natin ay ibalik ang Ark of the Covenant. 3, verse 3, let us bring the Ark of our God back to us. For we did not inquire of it during the reign of Saul. The whole assembly agreed to do this because it seemed right to all people. Okay. Sunod. They moved the Ark of God from Abinadab's house on a new cart with Uza and Ahayo, mga anak po yan ni Abinadab, guiding it. David and all the Israelites were celebrating. So habang nakasakay sa cart, itong Ark of the Covenant, nakasakay sa una si Ahayo, nasa likod si Uza, nagse-celebrate ang lahat ng Israelita, nag-worship sila. Tama o mali? Nag-worship. Tama, di ba? So nag-worship sila, nagse-celebrate sila. Tapos, yan, they were celebrating with all their might before God, with songs and with harps, lyres, timbrels, cymbals, and trumpets. When they came to the threshing floor of Gidon, Uza reached out his hand to steady the ark. Kasi natapilok yung donkey, tumagilid yung ark. So ang ginawa ni Uza, hinawakan para tigilin at para wag bumagsak. Tama o mali? Tama. Because the oxen stumbled. The Lord's anger burned against Uza, and he struck him down because he put his hand on the ark. So he died before God. Malungkot? Malungkot? Namatay dahil hinawakan. Ang intensyon ay tama? Does it seems right? It seems right, di ba? Pero, tingnan natin, para exciting. Okay, then David was angry. Siyempre, si King David nagalit siya.
Sinong hindi magagalit? Aba, ako celebrate, nag-worship ako sa Panginoon. Napakaganda ng intention ko. Napahawak lang dyan, papatayin mo, Lord. Nagalit siya sa Lord. Because the Lord's wrath had broken out against Uzzah. And to this day, that place is called Perez Uzzah. 12. David was afraid of God that day and asked, how can I ever bring the ark of God to me? He did not take the ark to be with him in the city of David. So, natanggal na yung commitment niya. Huwag nang andalhin yan kasi mapahawakan, namamatay. So, wag na lang daw. Hindi na niya dinala yung Ark of the Covenant, which is yun ang intention niyang nauna. Instead, he took it to the house of Obed-Edom, the Gittite. The Ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for 3 months, and the Lord blessed his household and everything he had. Naintindihan ang story? Amen. Malinaw? Amen. Okay, very good. Dahil malinaw naman, tayo ay maghihimay. Okay, wait lang ha. Okay, pag-aralan natin, ano ba yung Ark of the Covenant? Yan, nakita nyo na. Ang Ark of the Covenant po ay parang ganyan. It is considered a sacred object and a symbol of God's presence. So, para po siyang, noong panahon ngayon po, itong Ark of the Covenant ay parang Diyos. Kasi ang presensya ng Diyos ay nagpapakita lamang dyan, sa gitnang ito. Ayan. Dito sa dalawang cherubim na yan, nandiyan daw ang presence ng Lord. Okay. This is a place where He could be approached and where His commands could be heard. A visible reminder of the covenant between God and the Israelites, where God promised to be their God and they promised to follow His laws. Yan po ang Ark of the Covenant. Yan ang symbolism niya. Siya ay presensya ng Diyos. Okay? Ngayon, ito naman po ang physical na itsura ng Ark. Ang sukat daw niya po ay 3.75 feet. Parang itong silyang to. Sinukat ko yan kanina. Yan ay 4 feet. So, kaunti lamang ang bawas dyan. Tapos, by 2.25. So, mas mataas. And 2.25 din yung lapad. So, imagine niyo kasing laki ng supa na yan, na medyo doble ng konti. Yun ang bubuhatin. It is may overlay siya ng inside and outside the pure gold. Ayan. To, yan. Buong gold yan. Although yan ay galing sa wood, pero gold na siya. Nilagyan siya ng platings na gold. May cast siya na 4 rings. Ayan, may 4 rings dito at may 2 rings din doon. Tapos dito sa rings na to, may mga poles. Itong poles na ito, ayan, ito yung wood na covered din siya ng gold. So, parang ready buhatin. Make 2 cherubim from hammered gold and place them on the 2 ends of the atonement cover. So may 2 kerubin sa ibabaw ng cover at yan, yung wings nila ay magkatakipan. Exactly po, ginawa yan base sa instruction ng Panginoon. The cherubim will face each other and look down on the atonement cover with their wings spread above it. They will protect it. Ayan. Tingnan nyo lang, hindi yan nakasama sa quiz. Baka mahirapan kayo magtanda. Okay. Okay. Ngayon naman, ano ang nasa loob ng ark? Kala mo naman, mahawakan, may papatayin ka ng Lord. Ano ba ang nasa loob ng ark? May 3 pong bagay na nasa loob ng ark. Una, gold jar of manna. During po nung time na nasa wilderness pa ang mga Israelita, ang mana po ang nag-sustain sa kanila. Alam niyo yun, yung umuulan ng mana sa kalangitan para sila'y magkaroon ng food para sa araw-araw. Alam niyo yun? So, pinalagay ng Lord yung gold jar of manna para i-remind yung everlasting provision na kayang i-provide ng Lord. Pangalawa, Aaron's rod that budded. Si Aaron po ay lagi may tungkod. Amen? Pero meron pong pangyayari dun sa Book of Numbers chapter 7 na yung tungkod na yon, na yung mga iba pang priest sa ibang tribo ay nagsabing, bakit ba sa Aaron lang or bakit ba yung mga Levita lang ang pare-pareho naman tayong priest dito. So ang ginawa niya,
ginawa ni Moses during the time, through the instruction of the Lord, ang inyong mga tungkod ay ilagay ninyo sa tabernacle. At ang kung sino ang magbabad, yung tutubuan anong tagal? Tutubuan ng suloy. Ayan. Yon ang totoong high priest. Tapos true enough, nilagay yung 12 tungkod na kumakatawan sa 12 tribo ng Israel at tumubo ang suloy sa tungkod ni Aaron. So, ibig sabihin, pinalagay ng Lord ang tungkod ni Aaron sa pagpapakita na sila ay chosen and anointed. Pangatlo, pinalagay din ng Lord ang 2 tablet. Doon nakasulat ang 10 utos ng Diyos. Ayan, the 10 Commandments. Trivia. Sa palagay ninyo, sa 2 tablet, ilan ang 10 utos? 10. Ang 10 utos ay 10. Siyempre, sa 2 tablet na yon, ilan na nakasulat sa isa at ilan nakasulat sa pangalawa? Tiglima. Sige nga. Ma'am. 6 and 4. Very good si ma'am. Bakit, ma'am? Sa Diyos at sa tao. Oh, very good si ma'am. Palawanan natin ang Lord sa buhay ni ma'am. O si ma'am ha, ito'y bagong Kristiyano. Di ba? Pero very good. Alam mo yun, Win? Oh, yan. Daig ka pa ni ma'am. Okay. Ang yun po ay 4 at 6. 4, una, dahil yung isa, pagmamahal na nakatuon sa Lord. Yung isa naman pong 6 ay pagmamahal na nakatuon sa tao. Isang vertical love at isang horizontal love. Kaya po, isang 4 at isang 6 ay nakasulat sa tablet. Hindi pantay na 5-5. Okay, trivia lang yun. Okay, ayan. Ano naman, ito na, nasa realizations na tayo. Ano ang mga pagkakamali ni David? Okay, unang pagkakamali ni David. He forgot to consult God. Kung makikita niyo po sa verse 1, ang sabi niya, David consulted with each of the officers and the commanders of thousands and the commanders of hundreds. Doon sa binasa natin, ang unang kinonsulta ni David ay ang lahat ng mga commanders ng kanyang army, libo-libo, daan-daan. Kinausap niyang lahat para sabihin ang kanyang intensyon na dalhin ang ark pabalik sa Israel. Ang una niyang pagkakamali, nakalimutan niyang tanungin ang Lord. Pagkakamali mo rin ba yun? Amen? Pagkakamali din ba natin yun? I believe lahat tayo ay makaka-identify sa unang pagkakamali ni David. Kasi tayo, marami na, natanong na natin ang lahat, natanong na natin kahit ang mga tambay sa kanto, sa kung anong gagawin nating desisyon, kapag ka wala na tayong masulingan at wala na tayong mapuntahan at nasa dead end na tayo, saka natin maiisip na tanungin ang Lord. Nagiging last option natin ang Lord. Where in fact, si David na man after God's own heart, the man right after God's own heart, ay taong-taong kagaya rin natin. O isipin mo si King David na yan ha. Taong-tao rin siyang kagaya nating lahat. Na imbis na unahin ng Panginoon, inuuna ang maraming affiliation. Inuuna ang maraming taong nasa paligid. Inuuna yung mga taong iniisip natin, nakakampi natin. Iniisip natin na ano mang mangyari, hindi tayo iiwan. Pero pagdating ng bakbakan, iwan ka ng mga yan. Amen? The first mistake that David did is he forgot to consult about the Lord. Amen? Take note of this. Ayan, nung makalimutan ni David na i-consult ang Lord, parang palpak na ang nangyari sa buong ang tawag niya, sa buong travel nila. Amen. So, ganun din po tayo. So, maraming plano natin sa buhay. Kapag una, kinalimutan mo na ang Lord, umasa ka na may mali sa magiging desisyon mo. Kaya kung sa palagay mo ngayon, may dinidesisyonan ka,
at nagtatanong ka sa kapamilya mo, hindi naman masama rin yun. Nagtatanong ka sa kaibigan mo, nagtatanong ka sa mga mentors mo, nagtatanong ka sa kaninong tao, hindi naman masama yun. Pero unahin mo munang tanongin ng Lord. Naalala niyo yung kwento ko nung nawala si Daddy Bess? Yung nawala siya, as in, sobrang nawala talaga siya. Parang kadadating-dating ko lang, 1 linggo pa lang siya nakaka-uwi dito. Nawala si Daddy. Sabi niya, mag-i-evangelize daw siya dun sa silangan. Aba, bakit alas 6 na, hindi pa nadating eh, alas 3 umalis. Oo, alas 6 na, hindi dumating. Alas 7, hindi rin dumating. Magsa 7:30 na wala pa. Ito ko lang, naku, bagong-bago naman sa balete. Si Daddy, ano ba nangyari? Ay, di ako ipabalik-basik, pasok-labas. Nakita ko ng aking kapatid. Sabi ng aking kapatid, paano ka gaan? Bakit hindi ka mapalagay? Sabi, nawawala si Daddy. Si Adoy, sumakay agad sa motor. Hinanap. Buong kanluran, buong silangan. Nakarating na kung saan-saan. Mamaya ay hanggang dun sa mga gubat-gubat ay hinahanap na. Diyos ko, paano ka nangyari dito kay Daddy? Hanap-hanap namin lahat hanggang nakagawa na ako ng komosyon sa buong barangay, pabubuklat na ang lahat ng CCTV. Dahil sa sobrang pag-aalala, lahat na may CCTV sa bahay, binuklat na lahat ng posibleng taong pinupuntahan. Napuntahan na, naalarma na ang buong Balete. Hanggang nakarating na sa barangay captain. Dahil ang aking pinsang konsihal, tayo na sa barangay captain. Pero hindi pa tayo pwede mag-report sa pulis kasi wala pa 72 hours. Parang 4 hours na lang nawawala. Alas 9 na. Wala pa rin. Ano nangyari itong si Tatay Loni, ama ni Pastora Joy na kasama? Wala, napuntahan ko na. Hindi na po kami naghiwalay ni Pastor sa harap ng bahay na Gigi. Hindi na kami naghiwalay. Sabi niya, uuwi na siya. Ay, nasaan? Nasaan po? Nasaan? Punta sa farm. Hinanap, nagpa-flashlight. Baka daw kung doon itinapon. Ano na nangyari dito kay Daddy? Tapos, 9:30 na, talagang hindi ito pwede. Bakit ako sobrang nag-aalala, Lord? Ako'y pumasok sa bahay. Ako'y umupot, ako'y nanalangin. Lord, hindi ito tama, hindi dapat ganito ang aking nararamdaman, hindi ito pagpapakita ng tamang demeanor ng isang Kristiyanong malalim. So ako po'y nanalangin sa Lord, nanalangin, naghingi ng peace, and sure enough, the Lord gave me peace. Alas 10. Parang pumasok po ako, basta 5 minutes bago mag-alas 10. Alas 10, okay na, nagkaroon ako ng peace. Hintayin na lang natin dumating eh. Kung aalis siya lang, hindi siya nagpapaalam, hindi makontak po eh. Bala siya. Kung hindi siya naalis siya, ayaw niya magpakontak, eh, ina-shock. I cannot be reached, siya lang yung phone. Eh, di bahala siya. Umupo na po ako dito. Mamaya, after 5 minutes, nag-message ang ninang ko. Ining, baka hinahanap mo si Pastor. Nandito din sa bahay namin. Ang bahay po ni Ninang ay nandun lang sa likod ng bahay namin. Sino mo yun? Inalerto mo ang buong probinsya ng Batangas. State capital of Balete ay talagang na-alarma to the highest level just to find out na nandyan lang naman pala sa bakuran mong yung hinahanap. Only because you did not consult God in the first place. Kita niyo na yung ginawang chaos ng hindi pagkonsulta sa Panginoon? Oh, konsulta niyo, Lord, para huwag kayo mapagaya sa akin. Okay. Pangalawang wala. God should always be our first thought, not our last resort. Laging una ang Lord, hindi last option. Kapag wala na, tsaka naisipin ng Lord. Kapag ka nabuklat mo na lahat ng mga gubat at hindi mo nakita si Daddy Bess, tsaka ka lang tatawag sa Panginoon. Hindi ganon. Dapat unay, Lord. Lord, bakit umalis kanina? Wala pa. Dapat may peace. Kapag ka may peace, ibig sabihin, okay ang lahat. Okay. Pangalawang pagkakamali, forget to check His command. Ayan. Di ba pagkasabi niya, una, ang sabi niya, pinatawag ang kanyang libo-libo, daang-daang mga armies. Sinabi, kinonsulta, itong gagawin natin. Pero pangalawa niyang pagkakamali, nakalimutan niyang i-check ang katotohanan, ang command ng Lord na nakasulat sa Biblia. Sabi dito, they placed the Ark of God on a new cart and brought it from Abinadab. Isinakay sa cart.
Usa and Ohio were guiding the cart. David and all Israel celebrating o nag-worship. Ayan. Okay, yun ang nangyari. Yan ang nangyari sa kanila. Pero ano ba ang sabi ng Lord? Sabi mo dito, ito ang tamang paraan kung paano mo itatransport ang ark. Marami, kayo po kunin nyo na lang yung mga verse at magbasa kayo mamaya, ha? Ayan, sabi po ng Numbers, dapat ang magbubuhat sa ark ay galing sa lahi ni Koha or Kohatites. Dapat yun ang magbubuhat. Pangalawa, dapat ito ay will be carried on the next destination, but they must not touch the sacred object or else they will die. Nakasulat naman na kapag ka binuhat mo, dapat ang magbubuhat ay mga Kohatites. Pangalawa, wag na wag mong hahawakan, mamamatay ka kapag hinawakan mo. Pangatlo, it is required to be carried on their shoulders. Dapat buhat-buhat din, kaya nga may pole na 4. Di ba may pole na 2? Dapat 4 na tao ang magbubuhat na galing sa lahi ni Koha. Taga-Koha, yan. Taga-Koha. Ang kukuha. Uy, very good. Okay. Medyo naglag ako ng konti doon. Okay. Gayon. So, may karapatan bang magalit ang Lord at patayin? Pero bakit nangyari yon? Kaninong mistake ayon? Kung bakit napahawak si Usa doon at namatay siya? Kaninong mistake? Kay David, siya ang hari eh. Ang accountability dapat nasa kanya. Dapat binasa niya muna ang utos, binasa niya ang command, binasa niya ang instruction ng Lord bago siya gumawa ng isang bagay. Nangyari dahil una, hindi niya kinonsulta ang Panginoon. At pangalawa, hindi siya nagbasa ng Biblia. Okay. Pag sinabi ba sa inyo na bawal tumawid, mamamatay, tatawid ka ba? Opo. Bawal tumawid, may namatay na dito. Meron pa isa ko nakita, bawal tumawid, nakakamatay. Tatawid ka ba? Siyempre hindi. Hindi ka tatawid dahil alam mong mamamatay. Kung sinabi ni David na pag hinawakan mo yan, teki bumbum ka, sa palagay mo, ano mang mangyari, hindi yun nahawakan ni Usa. Amen? Reasonable ba ang Lord? Very good. Okay. God's commands are designed to guide you to life's very best. Ang lahat ng utos ng Lord ay nakadesign para ibigay sa iyo at iguhit ang best na future para sa iyo. Kaya maging dependent tayo sa command at sa katotohanan at sa word ng Lord. Amen ba? Okay. Pangatlong mistake ni David. He forgot to control his emotions. Nung mamatay si Usa, anong naramdaman ni David? Aba, nagalit. Sabi niyo kanina, tama ba magalit si David? O sabi niyo tama, huwag kayong tatanggi, rinig kayo ng Lord. Sabi niyo kanina, may karapatang magalit si David, napaka-unfair naman ng Lord. Napahawak lamang, pinigilan na nga para wag mabasag, para wag bumagsak. Aba, at pinatay ng Lord yung humawak. Ngayon, may karapatan bang magalit si David? Ngayon, alam niyo ng story? Wala siyang karapatang magalit. Pero si David was angry because the Lord's wrath had broken out against Usa. And another emotion that David felt, David was afraid of God. Nagalit na siya, natakot pa sa Lord. Ikaw ba? Sige, tayo ay puso sa puso. Nagalit ka na ba sa Lord? Ang hindi nagalit dyan, hindi natin kabate. Nagalit ka na ba sa Lord? Yung nagtampo ka na ba sa Panginoon? Ayan, di ba? May mga moments ba sa buhay mo na naaalala, naisip mo, napaka-unfair naman ng Lord. Nagtatanong, di ba? Unfair mo naman, Lord. Alam niyo po, meron kaming kaibigan sa taga Iloilo siya. Dahil sa marami pong biyayang ipinagkatiwala sa kanya ng Lord, as in hundreds million, ganyan ang mga pinagkatiwala sa kanya ng Lord. Noong nagkaroon ng shaking sa kanyang negosyo, naramdaman niya na
Ang unfair naman ng Lord. Ganito ang mga bagay na ginagawa ko para sa Panginoon. Nag-enumerate na siya ng mga ginagawa niyang paglilingkod, sacrifices, and everything na ginagawa niya sa Panginoon. At ang kanyang i-message kay Daddy, ang unfair ng Lord. Unfair bang Lord? Hindi po unfair ang Lord. Ang Lord po is the God of fairness and justice. Amen. Lagi pong patas ang takalan ng Panginoon. Kung anong binigay mo sa Kanya, labis pang ibabalik sa iyo. Kung anong sukatan or takalan or timbangan na ginamit mo, yan din ang timbangan na gagamitin sa iyo. Amen. So, hindi po unfair ang Lord. So, valid ba ang emotion na naramdaman ni David? Ayan. Wait lang. Okay. Sabi po dito, hindi naman masamang magalit. Amen. Di ba? Hindi masamang magalit. Sino dito ang nagalit? Galit ka ba sa katabi mo? Hindi. Check mo nga. Ayan. Ayan. Okay. Uy, galit. Okay. Sabi po dito sa verse na to, Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Hindi naman daw masamang magalit. Pwede ka magalit. Ang masama, magkasala ka kapag nagalit ka. Paano ba nagkakasala pag nagalit? Nagiging mapanira ka. Nagtatapon ka ng mga kung ano ng bagay. Kasalanan kapag ikaw'y nagmumura, ikaw'y nag-curse, nagalit ka, ikaw, matay ka na sana, ganyan, tamaan ka ng idlat. Yan. Kapag nagaganyan ka, nagkakasala ka. Amen? Ang sabi ng Lord, emosyon, okay lang na magalit. Pero kapag nagalit ka, huwag kang magkasala. Sabi dyan, do not let the sun go down. Hindi sun sa next year, ha? Ibig sabihin, sa araw din na yun, nagalit ka, huwag mong palulubugin ang araw na ikay galit. Dapat ikaw ay nakapagpatawad na bago lumubog ang araw. Okay. Ayan. Ang pang-apat ay, he forgot to commit till the end. Hinimay ko lang po yung ating pinag-aralan na ang sabi po niya, di ka dahil nagalit na nga siya, nagulat siya, natakot na rin siya, ang ginawa niya, huwag na nga dalhin yung ark na yan sa Israel. Yung ark na yan ay dalhin na lang sa bahay ni Obed-Edom. Si Obed-Edom po, siya po yung nag-volunteer na sa amin na lang dalhin ang Ark of the Covenant. Si David, sino nandirito na nagturo tayo ng committed? Si David, bigla namang committed. Committed na ang kanyang commitment sa Panginoon. Yung commitment niya to the end para iuwi ang Ark of the Covenant, tinanggal na niya. Ayoko na, diyan na lang yung kay Obed-Edom. Wag na, diyan ay nakakamatay. Gayon. Ikaw ba? Kapag naranasan mo na meron konting pagpalo, nagtampo ka sa Lord, hindi na ako a-attend. Yan. Hindi na ako sisimba. Ayaw ko nang makipag-fellowship dyan sa mga yan. Kasama ng ugali. Naninig ko sa basketball. Ayan, di ba? Ayaw ko na sa mga yan. Di ba? Biglang nawawala yung commitment mo kasi meron ka lang konting naranasan sa Panginoon. Ikaw ay committed. Nawala ang iyong commitment, so ibig sabihin ikaw ay committed. Amen? Okay. Alam niyo po ba, si Obed-Edom na nag-volunteer na iuwi niya ang ark, anong ginawa sa kanya ng Lord? Pinagpala siya ng Panginoon. For the past 3 months na nanatili sa kanya ang Ark of the Covenant, pinagpala siya ng Lord ng sobra-sobra. Ikaw, na nakakaranas ng shaking, pero nananatiling committed sa Panginoon, umasa ka ng pagpapalang sobra-sobra. Umasa ka ng pagpapalang rumaragasa. Umasa ka ng pagpapalang walang sukat kalagyan. Ayan. Ayan. Okay. So, yun po. Ano nga yung apat na mistake ni David? To consult the word, forgot to check, devotion, commit to God.
Okay, yan lahat po ay FC, feeling close. Okay. God keeps every promise He has made. He made. We humans should do the same. Sabi po ng Mommy Best Wisdom 101, God keeps every promise He made. We humans should do the same. Kung ang Lord po, anumang mangyari, tutupadin ang pangako niya sa iyo, dapat ikaw na tao na nananampalataya at nagtitiwala at nananalig sa Lord, kailangan tinutupad mo rin ang lahat ng pangako mo sa Panginoon. Ngayon, this moment, the Lord is trying to remind you ano ba yung ipinangako mo sa Panginoon. Meron ka ba mga bagay na ipinangako sa Panginoon? Sige, sarilinin mo lang yan. Isipin mo lang sa pagkakataong ito, di ba nangako ka, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, magbibigay ako sa iyo. Lord, ibigay mo lang sa akin itong naiibig kong ito. Dadalhin ko siya sa iyo. Lord, bigyan mo lang ako ng pabor na ganito. Ganito ang gagawin ko. Nasaan ang pangako mo sa Lord? Tinupad ba? Committed pa ba o committed na? Okay. Next. Lessons. Ito, tatlo lang po ito. Mabilisan lang. Meron pa po tayong 10 minutes. Okay. Ang ating pong application. Una, not everything that seems good is really good. Naniniwala kayo? Amen. Hindi lahat ng iniisip mong mabuti ay totoong mabuti. Pagising pa lang po natin sa umaga, alam na natin na meron na tayong mga choice. Ano ang mabuti? Siyempre mabuti magluto, ipaghanda ng makakain ng mga anak, i-ready sa school, mabuti na mag-exercise, mabuti na maglinis ng katawan, mabuti ang lahat ng bagay na yun. Pero ano ang mas mabuti? Pagkagising ng umaga? Magpasalamat sa Lord. Not everything that seems good is really good. Yung mga bagay na inaakala mong mabuti para sa iyo, maaaring hindi mabuti sa ibang tao. Subjective po kasi ang salitang good. Kasi may mga bagay na good sa iyo, bad sa iba. Amen? May mga bagay na katanggap-tanggap sa pamilya nyo, sa pamilya nila, hindi naman. Sa amin pong pamilya, kapag ka umuutot, binabaril pa. So parang okay yun. Si daddy pa, pag binaril ko ng utot, nagagalit siya sa akin ng sobra. Hindi yun good. Nagagalit siya, sabi niya, bastos. Bastos na po ako. Sabi ko siya, mababaril ka din ng mga kuya. Sabi niya mo, bastos sila. Kasi sa amin, norm yun. Normal yun. Parang okay yun, good yun, kuwela yun, banding yun. Pero sa kanila, hindi katanggap-tanggap yun. So not everything that seems good is really good. Amen? Siguro kayo, anong inyo? Okay. Sa ibang tao, para sa buong mundo, para sa ating lahat, mabuti ang uminom ng tubig. Mabuti? Okay. Nag-agree ba kayo lahat? Mabuti ang uminom ng tubig? Amen. Okay. Pero sa dinadialysis, mabuti ba ang uminom ng tubig? Hindi, konti-konti lang. Amen? So, ibig sabihin ko, hindi lahat ng good sa'yo ay good sa lahat ng tao. Ang good, para malaman mo na yung totoong good talaga, ay good talaga, kailangang babalik ka sa katotohanan ng Biblia. Amen? Ayan. Kung bakit ko nasabing not everything that seems good is really good, sabi po dito, alam niyo ng story, paulit-ulit ako. If it seems good to you and if it is the will of the Lord our God. Sabi ni David yan, kung ito'y mabuti sa inyo at ito na may kalooban ng Lord, go! Anong mali? Sige nga, sa naka-highlight na yan, anong mali? Tapos? Ano dade? Baliktarin. Very good. Alam niyo po, ang will ng Lord, ang Lord ay wag na wag niyong isusunod sa salitang end. Kasi kapag ginawa mo ang Lord, after end, ibig sabihin ginagawa mong option ang Panginoon. Tama si Daddy, dapat baliktarin. If it is the will of the Lord and it seems good to you, then we bring the ark.
Mas tama ba? Make sense? Palapakan natin ang Lord. Okay. Yung feeling mong good na, maaaring bad pa sa iba. Kaya huwag magtiwala sa pakiramdam lang, dapat i-confirm ng aklat ng katotohanan. Mami Best Wisdom 102. Dapat huwag kang magtiwala sa pakiramdam mo lang. Huwag kang magtiwala sa mga emotions mo lang. Sa feeling mo lang. Ipapahama ka niyan. Feeling ko kasi mabait. Feeling ko naman madadala ko sa church. Ayun, sinagot. Hindi na lang na uli, pabalik doon sa ano. Nabanggit ko yun kasi yung isa kong nakilala sa Kapitolyo, dati daw, kakilala mo DJ, dati daw, nagsisimba naman po ako dati sa JA1. Ano, wala na ako ng voice. Sige, gawa mo pa rin. Nagsisimba naman po ako dati sa JA1. Nag-a-attend nga po ako ng AP. Kilala ko nga po si DJ. Kaklase ko nga po si Karel. Ngayon po, say ngayon, kumusta ka naman? Hindi na po ako nakakapagsimba. Kasi po, yung napangasawa ko, ayaw na akong payagan. Patay. It doesn't seem good. Amen. Kaya mga dalaga, pumili. Pumili ng tamang inihanda ng Lord. Dapat confirmed ng katotohanan ng Panginoon. Ang sabi po ng Word of God, do not equally yoke with an unbeliever. Huwag makipamatok sa hindi mo kamamanampalataya. Pero, hindi rin ipag-pray mo at humingi ka ng confirmation sa Lord. Kasi si Daddy Bess naman, hindi rin niya mananampalataya. Yan ay taga-tuligsa din ng mananampalataya. Pumayag lamang yan ay kasal kami sa Christian dahil gusto niya ako, yes. Yes! Siyempre, wala siyang choice. Gusto niya ako, siyempre, pumayag siya. Pero pagkatapos si kasal, ayaw sumimba. Hindi ko madala sa church. Madala ko man sa church, pagdating sa bahay, magre-reklamo, napakatagal naman talaga ng simba dyan. Hindi pa alam ng mga pastor na yan, napapasok pa ng night shift, o baka alam mo ikaw lang ang tao sa church. Hindi pa alam ng pastor na yan, napapasok pa ng night shift ang mga tao. Hindi pa nila alam na napapagod din. 3 oras nagsasermon man nga na 3 hours. Sermon talaga, as in nagmumura siya 3 hours. Ayun, hindi nag-reprimand. Yung parang review, puro review ko ng 3 hours. So, grabe nga naman. Lord, pagtulog siya, Lord, ito yung ibinigay mo sa akin, ito yung dadalisayin, ito yung isasanctify mo ito, Lord, ito yung pinag-pray ko. Aba, Lord, hindi mo ipapahiya ngayong pangalan. Aba, true enough, mabuti ang Lord. After nung ordeal na yon, from ikinasal kami 2007, 2012, after 5 years of prayer. After 5 years of prayer, si Daddy po ay nagbabaptize. After magpabaptize, another 5 years, 2017, siya po yung naging pastor. Amen? Mabuti ang Panginoon. Amen. Okay. Kristiyano ka na din lang, galing-galingan muna. Ayan. Nag-attend ka na rin lang, galing-galingan muna. Paano natin gagalingan? Ibig sabihin, umattend ka na rin lang dito, makinig ka na. Ibigay mo na ang iyong puso, isip at diwa. Hindi yung nakapunta pa din eh. Nakakainip naman. Puro na kwento ng kanyang buhay, hindi mo ko interesado. Ganyan. Diba? Kung ginagalingan mo, dapat ninanamnam mo ang salita ng Diyos. Dapat sinusulat mo yung mga verse. Antay ko, i-check ko nga mami, baka naman mali yung pinagsasabi ni Mami Bess doon. Susulat ko, dapat kung ginagalingan mo, dapat may nakukuha ka sa mga ipinagdadadaldal ko ngayon. Amen? Kristiyano ka na rin lang, galing-galingan mo na dapat dahil alam mo bukas ay linggo, sisimba ka bukas. Sabi mo sa katabi mo, see you bukas! Ay, lahat ng tinignan ninyo, happy picturean nyo bukas ha, titingnan ko. Titingnan ko sa GC kung nandoon nga yung mga yan. Ha? Kristiyano ka na rin lang. Yan.
Yan nyo, inuupo pa ako. Pero ginagalingan ko. Ginagalingan ng mga Kristiyano. Kristiyano na rin lang tayo. Gagalingan na natin. Hindi magiging lang ang iyong physical condition. Ako po'y may lagnat. Ako po'y may sakit. Pero hindi mapipigilan ng sakit ko ang paghahayag ng salita ng Diyos. Amen. Dahil ginagalingan ko. Dahil Kristiyano na rin lang eh. Amen? Kristiyano ka. Sabi mo sa katabi mo ulit, yung may conviction. Kristiyano ka na lang. Diyan ka na lang. Galing-galingan mo na. Okay, galing-galingan na natin ha. Walang hindi maglilingkod. Walang hindi sisimba bukas. Okay, puno ang J1 Batangas bukas. Very good. Okay. Pangalawa, not everything that seems right is really right. Kanina, not everything that seems good is really good. Ngayon naman, lesson number 2, not everything that seems right is really right. Hindi lahat ng inaakala mong tama ay tama. Ito yung aking binabara na kanina. Kaya alam ko, naiintindihan nyo na. Tuklasin na lang natin kung bakit si David ay may ganitong lesson. Sabi dito, okay, the whole assembly agreed to do this because it seemed right to all the people. Anong pinairal nila? Very good, DJ. Emotion. Silang lahat ay nag-rely sa kanilang emotion, sa kanilang kutob, sa kanilang hunch. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magre-rely sa iyong kutob. Kang magre-rely sa iyong kutob. Ayan. Sabi dito, di ba? Ay, mabalik ko. Hindi pa rin yun. Nasa next slide. Okay. Ang sabi, sorry. Ang right sa atin, usually, kung ano yung desisyon ng majority. Di ba? Ikaw, sino yung mga tao ditong ayaw mo na, ang tawag dun sa sabungan? Yung maramihan, yung... Llamado! Ang galing mo, diba? Okay. Yung llamadista ka. Yung parang... Sampan mo yun? Pula. Ayun. Uy, marami sumisigaw ng pula. Sa pula na lang ako. Ayaw mong sumalungat. Gusto mo, llamado ka. Llamadista ka. So dahil sa ang pananindigan mo sa buhay, kapag ka desisyon ng majority, yon ang tama. Sinong ganon? Sinong ganon sa ate? Wala! O, diba? Para kasi, yung lumang pagkatao ko, ganon din po ako. Parang mas safe. Okay, mas safe na kung ano na lang gusto na lang karaya. Pagkalimaway, ay, paboto tayo. Anong kulay na sulat natin sa Christmas party? Kung ano na lang po ang gusto ng marami. Wala kang desisyon. Amen? Okay na yan, naisip na yun, parang ako yun. Ayaw mong bumoto, ayaw mong mag-make ng stand. Alam niyo po, sabi nga daw, kapag ka ikaw, taong alam mo ang tama sa iyong pananampalataya, kilala mo ang Lord sa iyong buhay, kahit pasalungat ka, okay lang. Sabi dito, sa Mami Best Wisdom 103, di baling pasalungat ka sa agos, ang mahalaga ay matuwid ka sa paningin ng Diyos. Amen. Di bale na kumaka-counterflow ka, kung ang agos ay papunta doon, pasulong, okay lang na ikaw ay ka-counterflow. Okay lang nasasalungat ka sa agos kasi alam mong mali. Alam mo na hindi tama. Alam mo na magagalit at malulungkot ang Lord. Bakit ka papayag? Bakit ka oo? Diba? Alam mo, nung nagsabi sa iyo, oy, kakain lang tayo. Sabi ng mga friends mo, sige, kakain tayo. Pagdating doon, nag-aano na, nag-iinuman na, nagmamariwana na. Diba? Ikaw, magme-make ka ba ng stand o magpapaano ka na lang, mukha naman to, ayaw na akong gawing friends. Huwag naman. Tatawag daw siya ng police. Huwag naman. Okay. Diba, huwag tayong matakot kapag alam mong tama ang tinatayuan mo. Kapag alam mong tama at nasa katotohanan ka, make a stand for Jesus. Hindi mo alam kung paano mo napapangiti ang Panginoon kapag tinatayuan mo ang alam mong tama sa panangin ng Panginoon.
Sabi dito, di baling kakaiba ka. Ang mahalaga ay napapangiti mo siya. Amen. Amen? Okay lang. It's okay to be different. Sabi nga ni Elsa kay Ana, a good kind of different. Amen. Diba? Let it go! Let it go! Ayun. Ayun ta. Hindi ako nag-chat doon. Okay, di baling kakaiba ka, basta napapangiti mo siya. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, i-challenge mo siya, di baling kakaiba ka, Amen. Nagaling kayo kay baka. basta napapangiti mo siya. Basta nakapangiti mo siya. Sino dito ang hindi matatakot mag-make ng stand? Noon pong isang araw, sinabi sa amin, magre-recollection daw sa PHO. Lahat ay kasama, walang hindi pwedeng hindi kasama. Abay, saan po ang recollection? Ako naman ibasa kay basa ng Biblia. Sa Monte Maria. Lahat tayo pupunta doon. Abay, ito ko kasama doon. Sabi ko, ito, hindi ako sasama doon. Abay, ito, iba ka tanggalin kakaitin mo wala. Hindi ako sasama doon. Di bali na ako tanggalin nila. Hindi ako sasama. Alam mo ang ginawa? Kinancel. Kinancel ang recollection. When you make a stand, the Lord will stand for you. Ang Lord ang tatayo para sa iyo kapag nag-make ka ng stand. So, ang ginawa po nila, nag-recollection sa office na lang. At hindi na pilitan. Okay, so ako 1,000 sa office. Okay lang yun. Okay. Okay. Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it's a way of death. Ito po ang dapat nating pakaingatan. Merong mga daan na parang kita mo, maliwanag, malinis, maayos, maluwang, tama. Tamang daanan. Pero ang dulo ay kamatayan. Alam niyo po, ang sabi nga daw, yung the road that leads to the Lord is a narrow road. But the road that leads to kapahamakan or death is a long and winding road. Kaya kapag masyadong kampante, masyadong maganda, masyadong kaiga-igaya, masyadong exciting, masyadong interesting, matakot ka dahil kapahamakan ang ending. Ma'am Wisdom 104. Okay. Do not rely on your hunch. Follow God's command. Huwag mag-rely sa ating kutob. Tayo po ay sumunod lamang sa utos ng Lord. And the last na. Not everything that seems strong is really strong. Si Usa po, ang ibig sabihin po ng salitang, ayan. Sige, picture mo na. Okay. Ako din ba? Okay. Sabi po ni David, again, brought together all the able young men of Israel. 30,000. Ito po yung parallel verse na sinabi ko. Pag binasa niyo po yung story na aking binasa sa inyo kanina, nasa 2 Samuel chapter 1 until 12 din po yun. Parallel verse. Ang sabi po dito, David gathered together all the able young men of Israel. So si David sa umpisa pa lang, hindi na nga nagkonsulta sa Lord, nanangan pa sa lakas ng kanyang hukbo. Not everything that seems strong is really strong. Ano po ba ang strength ng tao? Saan ba hinuhugot ang strength ng tao? Una, mga P lang ito, mga P. Una, sa position. Diba? Kapag ka-governor, strong yun. May power, position. Kapag tayo alam natin na meron tayong position sa kumpanya, CEO, di ba? Alam natin na mas may lakas tayo. Pero nga sabi nga, pangalawa, possession. Ating yaman. Pagpiling natin, mayaman tayo, marami tayong pera sa bangko, marami tayong pinagkakabuhayan, marami tayong negosyo, kahit hindi tayo magtrabaho, kagaya ni Kuya Don, hindi nagtatrabaho, house husband. Pero, okay lang, nakakapagpaaral ng mga anak. Di ba feeling natin, we are strong. Kasi, we are stable. Pangatlo, power.
Kapag ka alam mo na may power ka, isang salita mo lang ay may mangyayari. Isang salita mo lang ay magaganap. Kung hindi man ikaw, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung nanay mo, isang sabi lang, may mangyayari. Feeling mo, malakas ka. Agree? Amen. Yun po kasi ang yardstick ng mga tao. Kapag ka may position ka, may possession ka, may power ka, strong ka. Alam niyo po, kasi tag of war actually. Pero tag of war ang alam natin, so gano'n na lang. Sa tag of war, kapag ka ikaw ay pinapili ng kalampi, sino ngayong pipiliin? Pipiliin ko si Kuya Jojo, yan. Si Brother Anthony, si Brother DJ, yan yung mga pipiliin kong kakampi. Kasi feeling mo, kapag ka malakas, malaki, magbusko, abay, mahirap, kapit lang gawin ng mga yun. Hindi na kayang hilahin, di ba? Pero, itapat mo yan kina Manny Pacquiao, maliliit, pero malalakas. Di ba? Ang atin pong physical, yung iniisip ng tao na malakas, hindi totoong malakas. Kayang talunin ng mga papayat na may disiplina, mga mapapayat na tama yung mindset nila. Amen? Nag-gets nyo naman ang aking analogy, ano? Hindi ko na masyado bababadan pa. Sabi dito, 1 Corinthians 12 verse 9, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so Christ's power may rest on me." Yan po last verse ko. Ang sabi po ng Lord, my grace is sufficient for you. My power is made perfect on your weakness. Gustong-gusto po ng Lord yung mahina ka. Gustong-gusto ng Lord na inaamin mo sa Kanya na wala kang kayang gawin. Gustong-gusto po ng Lord yung reliant ka sa Kanya. Yung nakasandal ka lang sa Kanya. Yung hindi ka nananangan sa sarili mong kakayanan, sa iyong pera, sa iyong power, sa iyong position. Gusto ng Lord, isinusuko mo yung lakas mo sa Kanya. Alam niyo po, kikilos lang ang Lord sa buhay natin kung kita niyang mahina ka at hindi mo kaya. Kapag po alam ng Lord na kinakaya mo, hahayaan ka niya, kinakaya mo eh. Kaya ang unang hakbang kapag may suliranin, agad ay mag-act ng mahina. Agad ay magkonsulta sa Lord at aminin na wala kang kayang gawin apart from Him. Sabi po ng Lord sa Kanyang word, apart from Him, I can do nothing. But with Him, all things is possible. Amen? Okay. Sabi po dito, Nehemiah 8:10b, "For the joy of the Lord is my strength." Maging lakas po natin ang bigyan ng joy ang Panginoon. Kapag alam mo na masaya ang Lord sa ginagawa mo, dapat malakas ka. Kasi alam mo na napasaya mo ang Lord. Amen. Kapag alam mo na sa lahat ng iniisip mo, sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng i-act mo, napapangiti mo ang Lord, yun ang maging kalakasan mo. Today, alam ko po na ang Lord ay nangusap sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, surrender your usa to God. Ang ibig pong sabihin ng direct translation po ng salitang, ng pangalang usa ay strength. Ang usa po ay strength. Sabi na Lord, isurrender mo ang iyong lakas sa akin. Amen. Surrender your usa to God. Ang akin pong challenge for tonight, tinatawag po ang worship team. How willing are we to let go of the seemingly good, right things, and our strength for God? Gaano tayo ka-willing na ibigay sa Lord yung mga bagay na inaakala nating mabuti, inaakala nating tama, at yung lakas natin sa Panginoon. Yun lang po ang hinihintay ng Lord para fully makakilos siya sa ating mga buhay.
This moment, can I just invite everyone to close your eyes? Make this time a moment with you and the Lord. Isipin mo na wala yung katabi mo dyan sa katabi mo. Isipin mo na ikaw lamang at ang Panginoon sa pagkakataong ito. Ayan. Gusto ng Lord na sirain mo ang mga usa sa buhay mo. Gusto ng Lord, isuko mo ang lahat ng meron ka sa Kanya. Yung pagmamataas mo, yung feeling mo hindi mo kailangan ng Lord, yung feeling mo malakas ka, yung feeling mo mayaman ka na, yung feeling mo accomplished person ka na. I've traveled the world, I've seen a lot of people. Hindi ko na kailangan ng Lord. I just wanted to let you know na anumang estado ng buhay mo, kailangan mo ang Panginoon. Apart from the Lord, you can do nothing. But with God, you can do all things. With the Lord, all things is possible. Sa pagkakataong pong ito, sabihin natin sa Panginoon, ikaw'y tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ano man ang estado ng buhay ko, mayabang man ako, feeling ko man malakas ako. Salamat Lord dahil tinatanggap mo ako. If you know the song, sing it with your heart right now. Sabihin mo sa Lord sa lahat ng panahon. Diyos ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus. Lord, sa lahat ng panahon, O Lord, Diyos ka sa amin. Anumang kalagayan ng aming buhay, Diyos ka sa amin. Nagmamatuwid man kami, pumipili naman kami ng mga bagay na inaakala naming mabuti at tama para sa amin. Nananatili ka pa rin umuunawa. Nananatili ka pa rin na umiintindi. Nananatili ka pa rin nagmamahal sa aming lahat. Salamat, Panginoon. O Diyos, sabi sa Lord, tataas mo ang pangalan niya. Sundin ang loob mo, ay hinanais ko. Sabi mo sa lahat ng panahon, Diyos ka. Sa lahat ng oras, hindi mo, di magbabago. Di magbabago. Isigaw mo sa Lord, hindi magbabago. Nariyan.
Nararamdaman namin, Panginoon, ang presensya mo. Nararamdaman namin ang pagyakap mo. Nararamdaman namin ang pagmamahal mo. Salamat dahil marami ba kaming pagkakamaling kagaya ni David. Hindi ka man namin inuuna. Hindi ka man namin kinukonsulta. Hindi man kami nagbabasa ng Biblia. Nagagalit man kami, natatakot man kami, kumikitid man yung commitment namin sa iyo, pero hindi nagbabago ang pagmamahal mo sa amin. Salamat, Lord. Kung isa ka sa mga tao na kagaya ni David, na nakakalimutan ang sangguniin ng Panginoon, take this moment to talk to the Lord right now. Kausapin mo ang Lord sa iyong sariling salita. Humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga pagkukulang mo, sa lahat ng hindi mo ginagawa na gusto niya. Sabi nga, ang kasalanan daw ay yung kapag ginawa mo yung mga mali, at kapag hindi mo ginawa yung tama, parehong kasalanan yun. Right this moment, take this time to talk to the Lord and tell the Lord you are sorry for everything that you have done na ikinalungkot niya sa buhay mo. Hallelujah, Jesus. Lord, alam ko, O Diyos, na kinakausap ka ng bawat isa. Hindi ko sila kilala. I may not know them personally, or deep within, hindi ko alam ang laman ng puso nila. Pero kilala mo sila, Panginoon. Alam mo ang heartbeat nila. Alam mo ang laman ng puso nila. Alam mo yung mga circumstances na pinagdaraanan nila ngayon. Lord, kung hindi ka nila inuna, tanggapin mo yung paghingi nila ng sorry. Sa mga pagkakataong hindi sila nakakapagbasa ng Biblia, tanggapin mo, Lord, yung pag-repent nila. Sa mga pagkakataon na nagtatampo, nagagalit, natatakot, tanggapin mo, Lord, yung paghingi nila ng tawad. Sa mga pagkakataon na nawawala yung commitment, yung pangako, yung covenant, nakakalimutan. Lord, alam kong ang iyong pang-anawa ay higit pa sa lawak ng karagatan. Salamat, Lord, for your grace is sufficient for us. For your power is made perfect on our weaknesses. Lord, truly we will boast all the more gladly on our weaknesses because your power will rest on us. Salamat, Panginoon, sa iyong power. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat dahil sa lahat ng panahon, nananatili kang Diyos sa aming mga buhay. Can you just put your hands on the place of your heart right now? Make this a prayer of commitment and recommitment to the Lord. Kung first time mong umattend, kung first time mo na naka-attend sa ganitong gawain, o kung umattend ka na dati pero nakalimutan mo na, kung committed na ang commitment mo sa Panginoon, kung nagkakasala kang kagaya ni David at kagaya ko, at kagaya nating lahat, take this moment to pray to the Lord with all sincerity in your heart right now. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat dahil muli pa ipinaramdam mo sa akin na sa lahat ng panahon ikaw ay Diyos na nagmamahal, ikaw ay Diyos na umuunawa, ikaw ay Diyos na lagi kong masasandigan. Salamat, Lord, dahil alam ko na mahal mo ako. Salamat, Lord, dahil alam ko na sa pag-amin ko sa aking mga kasalanan, mula pa nung ako'y bata hanggang kasalukuyan, ako'y pinatawad mo na. Salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat dahil itinuturing mo akong anak. Lord God, maghari ka sa buhay ko. Maging Diyos ka at Panginoon ng aking buhay. Mula ngayon at magpakailanman. Sa
Salamat, Panginoon. I am committing my life to you. Be my God. Be my Lord. Be my Savior. Hallelujah, Jesus. Ako na lang po mananalangin, Lord God. Nakita mo ang sincerity ng prayer ng iyong mga anak. Lord God, I pray and I declare, Panginoon, as they have committed their lives to you, iparamdam mo sa kanila, Panginoon, ng mas mahigpit at mas mainit yung pagyakap mo. Maramdaman nila yung presensya mo sa kanilang mga buhay. Maramdaman nila yung kakaibang pagkilos mo sa buhay nila mula ngayong araw na ito. Lord God, let them feel, Panginoon, that the seemingly good, the seemingly right things, Panginoon, na pinipili nila ay hindi tamang pili. Dahil ang tamang pili ay yung unahin ka, ikonsulta ka, buklatin ang Biblia, manalig sa iyong katotohanan. Salamat, Lord, sa lahat ng aming natutunan for today. Alam ko, Diyos, na ang lahat ng ito'y tumanim ng malalim sa puso ng bawat isa. Huwag mong hayaang manakaw ng kaaway. Lord God, bigyan mo ng burden, kabigatan, conviction sa puso ng bawat isa, yung mabigat na conviction na i-share sa iba, Panginoon, yung pagmamahal na naranasan nila sa presensya mo. Lord, I pray and I declare, O God, that today will be the start of much deeper love, much deeper relationship, much deeper, Panginoon, na relasyon sa iyo ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Have your way sa buhay ng bawat isang inuna ka today. Lord God, gawin mo totoo ang iyong pangako sa Matthew 6:33, to seek first your kingdom and your righteousness, and all these things shall be added unto them as well. Lord God, anuman yung all things, anuman yung kalakip na panalangin, na bulong-bulong at dalangin ng puso ng bawat isa, hindi ko alam yun, Lord, pero alam mo, Lord God, dahil nag-commit sila sa iyo today, ibigay mo, Panginoon, ang dalangin ng kanilang puso na naaayon sa iyong kalooban at sa iyong katwiran. Salamat, Panginoon ko. Yes, we ask and pray in the mighty name of Jesus. We say, Amen and Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Kantahin natin sa lahat na